Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. 3 araw ang lumipas, at tuluyan ng sumiklab ang digmaan sa Sea Bright Sect. Lahat ng mga alagad ay armado, handang makipaglaban, at nag-umapaw ang determinasyon. Nakahanda ang kanilang mga elixir, espiritual na sandata, at mga espiritual na halimaw. Sa walang tigil na pagliwanag ng teleportation array, tila mga bituin na bumabagsak ang mga sinag ng liwanag, habang isa-isang dumarating ang mga hukbong panlakas mula sa 3 iba pang lupain. Noon lamang lubos na nalaman ng mga alagad ng Western Lands na si Zufan ang siyang nagbigay ng huling dagok sa mga pangyayari. Ninais nilang dalawin siya, ngunit dahil nasa gitna na sila ng digmaan, at nasa ilalim ng mahigpit na batas militar ang sekta, hindi sila pinayagan. Ang pinakamahusay na alagad ng Western Lands ay nagbalik na, at kahit isa na lamang siyang bilanggo, nais pa rin siyang makita ng lahat. Lalo na ang ilan niyang dating mga kasama, nasabik makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Ngunit walang sinuman ang pinahintulutang lumapit. Samantala, ang mga nakatatanda ng 4 na lupain ay hindi na halos umalis sa main hall. Nakayuko silang lahat sa malaking mapa ng 5 lupain, habang walang tigil na pinagtatalunan ang pinakamainam na estratehiya. Masyadong mabilis ang kilos ng kaaway. Nakapasok na ng malalim sa Northern Lands si Invincible Sword at ang kanyang pangkat, ngunit nananatiling nakatago. Para silang isang nakabiting palakol sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Maraming eksperto ang naiwan upang bantayan ang pangunahing himpilan upang hindi ito agad bumagsak. Ngunit sa harapan ng digmaan, si Dan Qingshen ang namumuno sa hukbo ng kaaway. Ibig sabihin, habang tumatagal ang labanan, lalo lamang dadami ang kanilang mga kaswalti. Napakahirap ng digmaang ito, lalo na't sabay silang pinipiga mula sa 2 panig. Napabuntong hininga si Ling Yunqian. Talagang kahanga-hanga si Baili Jingwei bilang isang estratega. Pinapasok niya si Invincible Sword at ang kanyang pangkat sa ating lupain upang kontrolin ang bawat kilos natin. Habang maaari silang maghintay ng tamang pagkakataon, tayo naman ay napipilitang mag-isip ng 2 beses sa bawat hakbang. Wala tayong magawa kundi panoorin ang ating mga depensa na unti-unting umurong habang papalapit ang kamatayan. Tumingin siya sa lahat ng naroroon. Mayroon ba kayong anumang mungkahi? Huwag kayong mag-atubiling magsalita. Umiling si Murong Lai. Karamihan sa amin ay mga mandirigma. Sanay kami sa harapang labanan, hindi sa malawakang digmaan. Bukod pa roon, si Baili Jingwei ang kumokontrol sa buong laban mula sa likuran. Lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon. Nagsalita naman si Exalted Heiran. May ilang mahuhusay na strategist at military experts ang Western Lands. Sila ang nagtatanggol sa ating mga hangganan, ngunit hindi natin sila naisama rito. Kung narito lamang ang isa sa kanila, marahil ay mayroon na tayong paraan upang harapin ang problemang ito. Tumango si Ouyang Lingshan. Sa paglipas ng mga taon, napakalaki ng inilakas ng Luo Alliance, lalo na dahil sa military clan na namamahala sa kanilang depensa. Ang buong Western Lands ay halos nasa ilalim ng kanilang kontrol. Napangiti si Exalted Beimei. Tama. Mula nang pamahalaan nila ang depensa ng Western Lands, lalo lamang itong naging matatag. Napabuntong hininga si Buxingyon. Sayang naman at naiwan silang lahat sa Western Lands. Kung isa man lang sa kanila ang narito sa Northern Lands, malaking tulong sana. Pagkatapos ay bahagya siyang umisi. Mukhang napakatibay pala ng depensa ng Western Lands. Kung ganoon, kapag sinalakay sila ng Central Area, hindi na ninyo kailangan ang tulong namin, hindi ba? Nanlisik ang mga mata ni Exalted Beimei. Ulat! Biglang sumugod ang isang alagad. Sa halip na kay Ling Yunqian, iniabot niya ang Jade Slip kina Exalted Double Dragons. Exalted! May agarang ulat. Nakanganib na ang Western Lands. Lahat ay natigilan. Inagaw ni Exalted Heiran ang Jade Slip. Pagkabasa niya rito, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Zither Sword King pinamumunuan niya ang hukbo papuntang Western Lands. Nagulat ang buong bulwagan. Paano nangyari ito? Balak bang sakupin ni Baili Jingwei ang 2 lupain ng sabay? Ganito ba talaga kalakas ang Central Area? Mabigat ang mukha ni Exalted Heiran habang nagbigay galang. Sect leader Ling na sa panganib ang Western Lands Day. Ngunit malamig na umiti si Buxingyon. Huwag kang magmadali, Exalted Heiran.
Hindi ba't sinabi ninyong ang Law Alliance ang pinakamahusay sa pagtatanggol ng inyong lupain? Hindi sila basta matatalo. Mas mabuting unahin muna natin ang Northern Lands. Ikaw. Naggitngit si Exalted Heiran. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang manggas. Ipatawag ang lahat ng tao mula sa Western Lands. Uwi tayo agad. Mabilis na yumuko si Ling Yuntian. Exalted, pakiusap. Kailangan nating manatiling nagkakaisa. Hindi namin pababayaan ang Western Lands. Huwag ninyong hayaang maapektuhan kayo ng sinabi ni Sect Leader Bu. Nagbalik galang si Exalted Heiran. Hindi ako ganoon kababaw, Sect Leader Ling. Ngunit hindi namin maaaring pabayaan ang aming sariling tahanan. Hindi muna namin kayo matutulungan. Kapag ligtas na ang Western Lands, babalik kami agad. Magalang na tumango si Ling Yuntian. Ang apat na lupain ay iisang katawan. Kung nasa panganib ang Western Lands, nararapat lamang na unahin nyo yon. Kapag naging maayos ang Northern Lands, kami naman ang tutulong sa inyo. Muling yumukod ang Exalted Double Dragons bilang pasasalamat. Habang naghahanda ng umalis ang hukbo ng Western Lands, isa na namang alagad ang dumating. Inabot niya ang Jade Slip kay Murong Li. Clan Head. Pinamumunuan ni Winesword Immortal ang hukbo patungong Southern Lands. Kailangan na po kayong bumalik. Natigilan si Murong Li. Pati Southern Lands ni. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isa pang alagad ang dumating kay Shangguan Feixiong. Clan Head. 3 milyong hukbo ang pinamumunuan ni Shangguan Fion sa hangganan ng Eastern Lands. Kailangan na po ang inyong utos. Nanlumo si Shangguan Feixiong. Pati Eastern Lands. Napatulala ang lahat. Kasalukuyang nilulusob ang Northern Lands. Ngayon, kasabay ding sinasalakay ang Western, Southern, at Eastern Lands. At sa bawat isang hukbo, may isang Sword King na namumuno. Napatulala si Ling Yuntian. Ano ba talaga ang iniisip ni Bailey Jingwei? Balak ba niyang sakupin ang apat na lupain ng sabay-sabay? Kilalang kilala siya bilang isang maingat at tusong estratega. Bakit ngayon ay tila isinugal niya ang lahat? Bukas na bukas ang Central Area. Hindi ba siya natatakot na salakayin yon? Totoo ngang pinakamalakas ang Sword Star Empire, ngunit kahit ganoon ay kailangan pa rin nila ang buong lakas ng kanilang hukbo upang makipagdigma laban sa apat na lupain. Kung may kaguluhan sa loob ng kanilang imperyo, maaari rin silang bumagsak. Labis itong mapanganib di. Walang sinuman ang makaunawa sa tila napakapabayan niyang estratehiya. Napabuntong hininga si Shangguan Feixiong. Ano man ang dahilan niya kung wala tayong gagawin, ang sarili nating mga tahanan ang mawawala. Isa-isang yumuko ang lahat kay Ling Yuntian. Paumanhin, Sect Leader Ling, kailangan naming ipagtanggol ang aming sariling lupain. Nais naming tulungan ang Northern Lands, ngunit kailangan naming unahin ang aming tahanan. Patawarin niyo kami. Sunod-sunod silang naghanda sa pag-alis. Malungkot na napabuntong hininga si Ling Yuntian. Kapag nagkanya-kanya tayo, isa-isa tayong mababasag. Sabihin niyo sa akin ni. Aling lupain ang kayang tumayo ng mag-isa laban sa Central Area? Ang Northern Lands ang unang babagsak. Pagkatapos ay ang kasunod di. Hanggang sa isa-isa tayong malipol. Kailangan tayong manatiling nagkakaisa. Kung hindi, isa lang ang tanong. Sino ang huling mamamatay? Tahimik ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Exalted Heiran. Alam naming ang pagkakaisa ang susi sa tagumpay. Ngunit wala kaming pagpipilian. Ako ay mula sa Western Lands. Natural lamang na unahin ko ang aking bayan. Ganoon din si Shangguan Clan Head. Ganoon din kayo sa Northern Lands. At ganoon din ang Southern Lands. Ito ang pinakamahirap na palaisipang iniwan ni Bailey Jingwei. Isang tanong na walang tamang sagot. Isa-isang tumango ang lahat. Tunay ngang isang halimaw si Bailey Jingwei. Nakikita niya ang ating kahinaan. Ang pagkakaisa nating ipinagmamalaki. Isa lamang pala itong biro sa kanyang paningin. Walang sinuman ang handang isakripisyo ang 3 lupain upang iligtas ang isa. Puno ng kawalan ng pag-asa ang buong bulwagan. Sa huli, napabuntong hininga na lamang sila. Ang lahat ay nakasalalay na sa kapalaran. Marahil may isang tao na kayang lutasin ito. Biglang sumingit ang isang tinig.
Lahat ay napalingon kay Shangguan Fixyong. Sino? Kumikislap ang kanyang mga mata. Guifan. Bahagya siyang tumikhim. Ang ibig kong sabihin ang pinakamahusay na alagad ng Western Lands. Zufan. Siya ang tumulong sa amin noon upang mabawi ang aming banal na espada mula sa Central Area. Nakaharap na niya si Beili Jingwei. At siya ang nagwagi. Sa buong 4 na lupain. Siya lamang ang may isip na kayang makipagsabayan sa katalinuhan ni Beili Jingwei. Nagkatinginan ang lahat at sabay-sabay na napalingon kay Zufan. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, isa-isa silang tumango bilang pagsangayon. Lahat sila ay personal nang nakaranas ng tuso at napakalalim na pag-isip ni Zufan. Lalo na ang Exalted Double Dragons na marahil ay higit na nakakaalam kaysa sa iba. Kung may gantimpala para sa pinakamahusay na estratega, walang dudang si Zufan ang magwawagi. Tahimik na nagsalita ang isa sa kanila. Hindi na kailangang pagdudahan pa ang kakayahan ni Zufan. Noon pa man ay kilala na siya sa buong Western Lands. Siya rin ang naglatag ng pundasyon ng Luo Alliance na nakikita natin ngayon. Kung may makakatulong sa atin sa krisis ng 4 na lupain, siya lamang iyon. Maaaring mabaligtad pa natin ang sitwasyon. Tahimik na tumango si Ling Yuntian. Kung ganoon, kailangan nating isantabi ang ating mga posisyon at humingi ng payo sa kanya. Ngunit biglang sumingit ang isang malamig na tinig. Hindi maaari. Galit na tumayo si Murong Xue. Mahigpit niyang tinitigan ang lahat. Isa siyang halimaw. Isa siyang tagapagdala ng kapahamakan. Hindi natin maaaring ipagkatiwala sa kanya ang buhay ng napakaraming tao. Kapag ginawa natin yon, isang napakalaking trahedya lamang ang naghihintay sa atin. Bahagyang kumunot ang noo ni Ling Yuntian. Kalmado siyang nagsalita. Miss Muronggi, may mas mabuti ka bang plano para sa kasalukuyan nating sitwasyon? Natigilan si Murong Xue. Ako ni. Ngunit wala siyang naisagot. Napabuntong hininga si Ling Yuntian. Patawarin mo ang aking pagiging prangka. Ngunit kapag ang isang tao ay halos mamatay na sa uhaw hindi na niya iisipin kung malinis ba ang tubig. Ang mahalaga ay may maiinom siya. Ganyan din ang ating kalagayan ngayon. Kailangan natin ng sinumang makakatulong. Kahit pa ang ideya ay tila bulok. Mas mabuti yon kaysa wala tayong gawin. Kung mayroon kang ibang mungkahi, handa kaming makinig. Ngunit kung wala sana'y huwag mo kaming pigilan. Pagkatapos yumuko si Ling Yuntian. At walang pag-aalinlangang naglakad patungo sa piitan. Tara. Alamin natin kung ano ang maimumungkahi ng pinakamahusay na disipulo ng Western Lands. Sumunod ang lahat. Tanging si Murong Xue lamang ang naiwan. Lumapit si Murong Li at marahang tinapik ang kanyang balikat. Xue, mas mahalaga ngayon ang kapakanan ng lahat. Huwag mong hayaang ang sarili mong paniniwala lamang ang manaig. Hindi napigilan ni Murong Xue ang pagtutol. Hindi ako nagiging makitid ang isip. Baluktot lamang talaga ang paraan ng pag-iisip niya. Anumang plano ang maisip niya, siguradong may kapalit na malaking sakripisyo. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang magiging pinsala. Kaya bakit kailangang lumuhod tayo sa isang demonyo? Tahimik na napabuntong hininga si Murong Li. Kapag ang tao ay wala ng pag-asa, kahit Diyos man o demonyo, kakapit siya. At iniwan niya si Murong Xue upang sumunod sa iba. Sa kanilang isipan, si Zufan na lamang ang natitirang pag-asa. Ang taong minsang nagawang talunin si Beili Jingwei sa sarili nitong laro. Wala nang nagmamalasakit kung gaano man kalupit ang magiging kapalit. Samantala, sa loob ng malamig na piitan, tahimik na tinatamasa ni Zufan ang isa sa mga bihirang sandali ng kapayapaan. Marahan niyang sinusuklay ang puting buhok ni Chu Qingcheng. Ang mahaba nitong buhok ay tila isang talon ng pilak na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Napangiti siya at nilingon si Kiaor. Ano sa tingin mo? Mas gumaling na ba si Papa magsuklay? Napahagigik si Kiaor. Masigla siyang nag-thumbs up. Mas magaling na. Tumango si Zufan. Siyempre. 3 araw ko na itong ginagawa. Kahit papaano nasasanay na rin ako. Ngumiti siya ng mapait.
Pero kahit habang buhay akong magsuklay, pakiramdam ko ay kulang pa rin. Gusto ko lamang na bago ako umalis maibigay ko sa iyong ina ang pinakamagandang pag-aalaga. Ayaw kong may pagsisihan. Napansin ni Kiao ang lungkot sa kanyang ama. Tahimik siyang umiti. Papa, ligtas tayong makakabalik mula sa North Sea. Huwag kang mag-alala. Ngunit umiling si Zufan. Sino ang makapagsasabi? Mas mabuting paghandaan ang lahat. Noong nakaraan dahil hindi ko pinag-isipan ng mabuti, nasaktan ko ang iyong ina. Kaya ngayon, aalis ako ng walang pagsisisi. Kung sakaling hindi na ako makabalik alam kong nagawa ko ang lahat para sa kanya. Bahagyang namasa ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Chu Qingcheng. Tahimik na lamang si Kiao. Maging ang apat na matatanda ng Four Snow Peak ay hindi napigilang maantig. Isa sa kanila ang nagsalita. Napakarami na naming nakitang demonic cultivators. Mga traidor. Mga malulupit. Mga walang pusong tao. Ngunit ikaw, iba. Napakalalim ng pagmamahal mo. Mas higit pa kaysa sa maraming kilalang matuwid na cultivator. Napangiti si Zufan. Sino ba ang makapagsasabi? Ang emosyon ang pinakamalaking kahinaan ng demonic path. Ngunit ayon sa aking mga guro, ito rin ang isa sa mga pagsubok nito. Kaya pinili kong tahakin ito. Mas lalo pa akong lumalalim. Kahit ako hindi ko na alam kung hanggang saan na ako. Marahil isa na akong bagong landas ng demonic path. O baka naman, naliligaw na pala ako nang hindi ko namamalayan. Magalang na yumuko ang apat na matatanda. Kahanga-hanga ang inyong katapangan. Walang sinumang nagtangkang tahakin ang landas na yan. Ngunit ang sinumang makarating sa dulo nito tiyak na makakamit ang isang dakilang tagumpay. Nais naming masaksihan ang araw na yon. Napangiti si Zufan. Hindi ko pa nakikita ang dulo. Hindi ko man lamang alam kung nasa tamang direksyon ako. Ngunit dahil ito ang pinili kong landas lalakad ako rito hanggang sa huli. Para manatili sa tabi niya. At upang talunin ang aking mga kaaway. Nagningning ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Muli siyang pinagpugayan ng apat na matatanda. Bang! Biglang bumukas ang pintuan ng piitan. Pumasok sina Ling Yuntian at ang iba pa. Napakunot noo ang apat na matatanda. Halata ang kanilang pagkainis. Sa loob ng 3 araw, nakinig sila sa mga paliwanag ni Zufan tungkol sa demonic path. Bawat usapan ay puno ng malalalim na katotohanan tungkol sa Dao. Unti-unti na nilang nakalimutan ang kanilang tungkulin bilang mga bantay. Mas nais pa nilang makinig sa mga pananaw ni Zufan. Ngunit ngayon, muling bumalik ang amoy ng makamundong alalahanin. Para itong isang batang ginising mula sa pinakamagandang panaginip. Tahimik silang napabuntong hininga. Gayunpaman, bilang mga venerable ng Sea Bright Sect, alam nilang may mahalagang dahilan ang pagdating ng kanilang sect leader. Kaya pinigil nila ang kanilang pagkainis. Hindi napansin ni Ling Yuntian ang kanilang ekspresyon. Agad siyang yumuko kay Zufan. Young Master Zhu, narito ako upang humingi ng iyong payo. Umiti lamang si Zufan. Alam ko. Natigilan si Ling Yuntian. Alam mo? Tumango si Zufan. Panahon na. Ang Sword Star Empire ng Central Area. Kumikilos na. Nanlaki ang mga mata ni Ling Yuntian. Paano mo nalaman? Napangiti si Zufan. Hindi ba halata? Kung hindi seryoso ang sitwasyon, hindi ka pupunta rito ng nagmamadali. At kung hindi tungkol sa Heaven Sealing Sword, siguradong tungkol ito sa Central Area. Isa pa kahit mawala ang Heaven Sealing Sword, hindi ka naging ganito kabalisa. Marahan siyang umupo sa upuang inilapit ng isang gwardiya. At mumiti. At ang huli, kung naparito ka para humingi ng tulong ibig sabihin gumawa ang Central Area ng hakbang na kahit ikaw hindi mo kayang harapin. Tahimik ang buong piitan. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas lalo pang nagningning ang pag-asa sa mga mata ng lahat. Talagang si Zufan. Hindi pa man sinasabi ang nangyari.
Naunawaan na niya ang buong sitwasyon. Kung ganoon, marahil, may paraan din siyang sirain ang plano ni Bailey Jingwei. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Para bang nakita na nila ang kanilang tagapagligtas. Pinaka-excited sa lahat si Xiang Guanfixiong. Hindi niya napigilang sabihin kay Ling Yuntian. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Napakalalim mag-isip niya ang Master Zhou. Ang pagpunta rito ang pinakamagandang desisyon. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tanungin na natin siya. Paano natin malulutas ang krisis na ito? Kung ganoon, Batang Ginoong Zhou, tungkol sa hukbo ng gitnang rehiyon, dali-daling yumuko si Ling Yuntian habang magsasalita. Ikinaway lamang ni Zhu Fan ang kamay upang pigilan siya. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam ko na. Hindi lamang ang hilagang lupain ang inaatake ng gitnang rehiyon. Kasabay ding sinalakay ang 3 pang lupain. Isang digma ang sumiklab sa lahat ng panig at sa tingin niyo ay wala ng pag-asa. Nanginig ang lahat at natigilan habang nakatitig sa kanya. Napakatalas talaga ng isip niyo, Ginoo. Napapikit si Ling Yuntian bago muling yumuko. Katatanggap lamang namin ng ulat tungkol sa mga pag-ataking ito, ngunit nalaman ninyo agad nang hindi man lamang tumitingin. Tama ang sinabi ninyo. Pinamumunuan ni Dragon Cleaving Sword King ang pagsalakay sa hilagang lupain, habang ang 3 pang hukbo ay pinamumunuan rin ng tig-isang Sword King. Wala kaming maisip na paraan upang harapin ito, kaya naparito kami upang humingi ng inyong payo. Bahagyang umiti si Zhu Fan. Napakasimple lamang nito. Walang dapat ikabahala. Nagkatinginan ang lahat sa matinding pagkalito. Simple. Sa harap ng napakalaking krisis na dulot ng sabayang paglusob sa 4 na direksyon, para kay Zhu Fan ay tila wala lamang iyon. Hindi nila malaman kung nagyayabang lamang ba siya o mayroon talaga siyang isang malahimalang estratehiyang makapagliligtas sa 4 na lupain. Halos hindi sila makapaniwala. Hindi kaya niloloko lamang niya tayo. Maging si Exalted Heiran ay nabigla rin sa kanyang sinabi. Zhu Fan, ikaw ang ipinagmamalaki ng kanlurang lupain. Alam naming walang dudang kahanga-hanga ang iyong kakayahan, ngunit huwag mong maliitin ang sitwasyong ito. Kailangang pag-isipan mong mabuti. Si Bailey Jingwei mismo ang gumawa ng planong ito, ang pinakamatinding strategist sa gitnang rehiyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Kailangang pag-isipan ang bawat hakbang, ang paglalagay ng hukbo, pagtatanggol, pagsuporta, panlilinlang, pag-atake lahat ng iyon ay nangangailangan ng masusing pagpaplano. Ang kaharap mo ay ang pinakadakilang utak sa digmaan. Isang maling hakbang lamang Ngunit pinutol siya ni Zhu Fan na may bahagyang ngiti. Exalted Heiran, ang binabanggit ninyo ay mga taktika sa digmaan. Hindi ako eksperto riyan. Kung tagumpay sa labanan ang hanap niyo, mas mabuting kay Luo Yunhai kayo lumapit. Mas magaling siya kaysa sa akin. Natigilan si Heiran. Ang tinutukoy ko, Zhu Fan, huwag kang magbiro. Mahusay si Luo Yunhai, ngunit kung kaya niyang talunin si Bailey Jingwei, hindi sana tayo naipit sa ganitong sitwasyon. Ipinakita na nitong ang ordinaryong estratehiya sa digmaan ay hindi sapat laban sa kanya. Napangiti si Zhu Fan. Exalted Heiran, nagkamali na kayo sa simula pa lamang nang isipin niyong ito ay isang labanang militar. Hindi ito usapin ng digmaan. Nagulat ang lahat. Magalang na nagtanong si Ling Yuntian. Kung hindi ito digmaan, ano ito? Tinanong ni Zhu Fan. Sino ba si Bailey Jingwei? Punong ministro ng Sword Star Empire sa gitnang rehiyon. Tumango si Zhu Fan. Iyon na mismo ang sagot. Hindi siya isang general o komandante. Isa siyang punong ministro. Sa tingin ba ninyo, ang tunay niyang layunin ay makipagdigma? Isa siyang politiko. Ang iniisip ng mga politiko ay kung paano sila higit na makikinabang sa bawat galaw. Napakunot ang noo ni Murong Li. Ano ang kaibahan ng isang politiko sa isang general kung siya rin naman ang namumuno sa hukbo? Malamig na umiti si Zhu Fan. Masakim ang mga politiko. Nagpatuloy siya. Ang isang general ay nakatuon lamang sa panalo sa bawat labanan. Ngunit ang isang politiko ay gumagamit ng digmaan bilang kasangkapan upang makuha ang gusto niya. Mukhang sinasalakay niya ang 4 na lupain, ngunit gusto ba talaga niyang sakupin ang lahat ng sabay-sabay? Hindi. Ang tunay niyang layunin ay paghiwa-hiwalayin kayo. Anumang lupain ang piliin niyong iligtas, ang 3 pa ay mapapabayaan.
Sa ganoong paraan, magiging madali para sa kanya ang pagsakop sa kanila. Mas epektibo iyon kaysa sa pakikipaglaban para sa bawat pulgada ng lupa. Sa madaling salita, ito ay isang laban ng isipan. Hindi mahalaga kung sino ang manalo sa apat na digmaan. Ang mahalaga ay kung paano niya mababago ang inyong pag-isip. Tumango ang lahat habang unti-unting nauunawaan ang kanyang paliwanag. Muling yumuko si Ling Yuntian. Napag-isipan na rin namin ito, ngunit sa paliwanag ninyo ay mas nakita namin kung gaano kasalimuot ang kanyang plano. Gayunman, iba ang pag-unawa kaysa sa paghahanap ng solusyon. Kaya hinihingi namin ang inyong payo. Napangisi si Zufan. Napakadali niyan. Kung mabuting tao si Baili Jingwei, baka mahirapan pa ako. Pero ang isang taong gumagamit ng ganitong klaseng maruming taktika ay hindi kabilang sa matuwid. Nababasang-basa ko siya. Nang ipadala niya si Baili Yutian at ang 5 Sword King sa hilagang lupain, alam ko na agad ang kanyang tunay na layunin. Pareho kaming hindi mabubuting tao. Ang mga taong gaya namin lamang ang tunay na nakaunawa sa isa't isa. Nagliwanag ang mga mukha ng lahat. Handa na silang marinig ang kanyang kontra-estratehiya. Ngunit, tumahimik si Zufan. Lalong nainip ang mga nakapaligid habang nakatitig sa kanya nang may matinding pag-asa. Nasaan na ang kasunod? Sa wakas ay nagsalita siya. Pero bago yon hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa kabayaran. Simulan na natin. Halos mapasubsob ang lahat. Saka lamang nila naalala. Walang libre sa mundong ito. Lalo na kay Zufan. Maingat niyang ipinakita muna ang kanyang halaga bago humingi ng kapalit. Ngayon, siya na lamang ang natitirang pag-asa ng 4 na lupain. At bilang mga taong desperado ng mabuhay, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang anumang kondisyon niya. Buong taimtim na nagsalita si Ling Yuntian. Batang Ginoong Zuo, tatanggapin namin ang anumang kondisyon. Tulungan lamang ninyo kaming labanan ang pananakop ng gitnang rehiyon. Ngumiti si Zufan. Una, ang digmaang ito sa 5 larangan ay ako ang mamumuno. Walang sinuman ang maaaring manghimasok sa aking mga utos. Sabay-sabay silang tumango. Siyempre, ikaw lamang ang makakatapat kay Baili Jingwei. Susunod kami sa lahat ng iyong utos. Nagpatuloy si Zufan. Ikalawa, nais kong manumpa kayong lahat sa inyong dao na poprotektahan nyo si Qin Cheng. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyong ligtas siya habang nabubuhay kayo. Nagkatinginan ang lahat. Hindi sila agad nakaimik. Ipinaliwanag ni Zufan. Anumang sandali ay maaari akong mamatay sa digmaan. Kung hindi niyo kayang pangalagaan maging ang aking asawa, paano ako lalaban ng walang alinlangan? Manumpa kayo at magiging panatag ako. Nang maunawaan nila ang dahilan, isa-isa silang nanumpa sa kanilang sariling dao. Para sa isang cultivator, ang sumpang iyon ay panghabang buhay. Kapag nilabag nila yon, maaaring bumagsak ang kanilang dao at parusahan sila ng langit. Tahimik namang napayuko sina Exalted Bei Mei at Exalted Heiran. Naalala nila ang pangyayaring iniligtas nila noon si Yelin habang pinabayaan si Chu Qingcheng. Alam nilang ang kahilingang ito ni Zufan ay tahimik na paalala sa kanilang pagkukulang. Nang makitang tinanggap ang kondisyong iyon, tuluyan ng gumaan ang loob ni Zufan. Hindi na niya kailangang mag-alala sa kaligtasan ni Qingcheng habang pupunta siya sa North Sea. Muli siyang nagsalita. Ang susunod ay hindi naman talaga kondisyon. Hindi kasi nararapat na ang isang bilanggo ang mamuno sa hukbo ng 4 na lupain. Agad namang yumuko si Ling Yuntian. Mula ngayon, buong suporta naming itinatalaga si Grand Marshal Zuo bilang kataas-taasang commander ng hukbo ng 4 na lupain. Ang lahat ng sekta at angkan ay nasa ilalim ng inyong pamumuno upang ipagtanggol ang aming mga tahanan laban sa mananakop. Kasabay niyang yumuko ang lahat. Hinihiling naming tanggapin niyo ang tungkulin bilang Grand Marshal ng 4 na lupain at pangunahan kami laban sa kaaway. Ngumiti si Zufan habang nakataas ang kilay. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay niyo? Palayain niyo ang Grand Marshal na ito. Paano ninyo inaasahang makikipaglaban ako kay Baili Jingwei habang nakakulong? Napahagikik si Qiaoer sa gilid. Samantala, magalang na yumuko ang mga gwardyang mangangalakal habang puno ng paghanga ang kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mata, si Zufan ay tila isang Diyos. Maging ang posibilidad na mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi na niya alintana, sapagkat mula pa sa simula,
hawak na niya ang buong sitwasyon sa kanyang palad. Binibining sir, pwede ka nang kumalma. Ang ama ko, si Kuya Murong, at ang iba pa ay pawang mga veterano sa mundo ng mga cultivator. Napakarami na nilang pinagdaanan at hindi sila basta-basta malilinlang ng isang batang baguhan. Sa harap ng main hall, nananatiling balisa at galit si Murong Ksui. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ouyang Changqing, ngunit halatang wala itong epekto sa dalaga. Samantala, nagtipon na ang mga tao mula sa kanlurang lupain, naghihintay ng utos mula sa Double Dragon Manor upang makabalik at ipagtanggol ang kanilang sariling lupain. Nang marinig nila ang sinabi ng pinakamahusay na disipulo ng Hilagang Lupain, malamig ang naging tingin nila rito. Napangisi si Yelin at mapanuyang nagsalita. Ang lakas ng loob mong magsalita. Hindi ka pa ganap na matanda, tinatawag mo na agad na batang hamak ang iba. Yelin, minsan na kitang tinalo bilang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain, at kaya kitang talunin muli. Susubukan mo ba? Bakit ako matatakot makipaglaban sa isang hangal na bata? Pero tandaan mo ito. Ako man ang dating pinakamahusay na disipulo, ngayon ay pangalawa na lamang dahil nakabalik na ang nakatatandang kapatid ko. Gayunpaman, sapat pa rin ako para durugin ang isang tulad mo. Kung ganoon, ikaw muna ang uunahin kong bugbugin bago ko harapin ang kriminal mong kuya. Ang titulo bilang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain ay mahalagang hakbang sa kinabukasan ko. Hindi ko yon basta ipapamigay. Crack! Umingit ang mga buko ni Ouyang Changqing habang kinakamay niya ang kamao, kasabay ng isang mabangis na ngiti. Hindi naman natinag si Yelin at lumapit pa habang nakangisi. Mukhang sasabak na sa madugong laban ang dalawa. Napailing ang mga nanonood, samantalang nanatiling walang pakialam si Murong Ksui. Agad na pumagit na si Wu Qingqiu at itinaas ang dalawang kamay. Munting junior brother, panauhin pa rin tayo rito. Hindi nararapat na makipaglaban tayo sa ating mga host. At ikaw naman, Young Master Aoyang, mukha ka ng inyong sekta. Hindi rin nararapat na makipagsagupaan ka sa mga bisita. Kapag itinuloy ninyo ito, tiyak na mapaparusahan kayo ng ating mga nakatatanda. Maghihiwalay na rin naman tayo, kaya sana ay sa maayos na paraan. Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na suminghal at tumalikod. Napailing si Wu Qingqiu habang tumango naman ang iba. Bagaman si Yelin ang pinakamalakas na disipulo ng kanlurang lupain, alam ng lahat na si Wu Qingqiu ang tunay na karapat-dapat mamuno dahil sa kanyang lawak ng pag-isip at pagiging mahinahon. Siya lamang ang may kakayahang panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang sekta. Ngunit hindi pa rin nakatiis si Ouyang Changqing. Ile! Maaaring hindi na tayo maglalaban pero may kailangan pa ring linawin. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong magpasikat sa babaeng kanyang gusto. Ako'y isang taong marunong makinig sa katwiran. Alam kong mataas ang tingin niyo kay Zufan, pero hindi ba't dahil lamang mas malakas siya kaysa sa inyo? Nakita ko yun mismo. Totoo ngang may talento siya, pero ilang dekada pa lamang siyang nabubuhay. Paano niya maihahambing ang karanasan ng aking ama at ng mga nakatatanda? Sa tingin ba ninyo, kaya niyang lutasin ang bagay na hindi nila kayang gawin? Kaya ko lamang siyang tinawag na batang hamak. Ano ang mali roon? Napailing si Wu Qingqiu. Tama ka sa isang bagay, Young Master Aoyang. Ngunit hindi mo pa lubos na nauunawaan si kapatid Zhou. Tanging ang mga nakaranas ng kanyang mga plano ang makaalam kung gaano siya kahusay, maging kumpara sa maraming nakatatanda. Kung hindi, bakit pa ibababa ni na Sect Leader Ling at ng iba ang kanilang dangal upang humingi ng payo sa isang bilanggo? Kapag desperado ang tao, susubukan niya ang kahit ano. Umikot ang mga mata ni Ouyang Changqing. Napangisi si Yelin. Kung ganoon, bakit hindi ikaw ang nilapitan nila? Ikaw, Li. Naggitnit si Ouyang Changqing. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga nakatatanda mula sa piitan. Ngunit iba na ang kanilang anyo. Ang dating mabibigat na mukha ay napalitan ng ningning ng pag-asa. Kasama nila si Zufan, hawak ang malambot na kamay ni Chu Qingcheng, habang nasa kabilang kamay naman niya si Qiaoer. Lalo pang ikinagulat ng lahat nang makita nilang halos magmistulang mga lingkod ang mga nakatatanda, magalang na yumuyuko at sumusunod kay Zufan na parabang siya ang kanilang ninuno. Nanlaki ang mga mata ng mga disipulo. Ano ang nangyari? Paano naging parang bayani ang isang bilanggo? Bakit ganoon na lamang ang paggalang ng mga nakatatanda sa kanya? Matagal na natigilan si Ouyang Changqing bago siya tuluyang natauhan at dali-daling nilapitan ang kanyang ama.
Ama, sandali. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit napakabait niyo sa isang batang iyon? May naisip ba talaga siyang napakagandang plano? Wala pa sa ngayon. Pero malapit na. Tinapik lamang siya ni Ouyang Lingshan sa ulo bago nagmamadaling pumasok sa main hall. Nanginig ang labi ni Ouyang Changqing habang lumingon sa iba. Talagang may talento ang batang iyon. Naloko niya ang napakaraming matatandang eksperto. Hindi ko maisip kung anong klaseng plano ang sinabi niya para mapasunod maging ang ama ko. Ano ba talaga ang ginawa niya? Napailing lamang ang lahat. Tumawa si Wu Qingqiu. Hindi ba sinabi ko na? May mga pagkakataong mas tuso pa si kapatid Zhuo kaysa sa sinumang nakatatanda. Lalong nalito si Ouyang Changqing. Isang batang lalaki lang ngunit napasunod niya ang grupo ng matatandang eksperto. Lahat pa sila ay nakangiting tila nakatagpo ng kanilang tagapagligtas. Napakahirap paniwalaan. Bakit kailanman ay hindi ako tiningnan ng ama ko ng ganoon? Tuluyang natigilan si Ouyang Changqing. Samantala, si Murong Xue ay mas lalo pang nabigla. Noon, ang pinakakinatatakutan lamang niya ay baka tanggapin ng mga nakatatanda ang malupit at baluktot na plano ni Zhu Fan at magdulot iyon ng malaking kapahamakan sa mundo. Ngunit ngayon, mas malala pa pala ang nangyari. Hindi lamang nila tinanggap ang plano ni Zhu Fan. Halos sambahin pa nila ito. At dahil dito, ang magiging pinsalang maidudulot niya ay lalo lamang lalaki. Agad niyang hinabol si Murong Li na siyang huling papasok sa main hall at hinawakan ang kanyang kamay. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba pupunta lamang kayo upang humingi ng solusyon? Bakit malaya na siyang nakakalabas? Maiintindihan ko pa kung iyon ang isa sa kanyang mga kondisyon, pero bakit ganoon na lamang ang pakikitungo ninyo sa kanya? Huminga ng malalim si Murong Li. Sir, wala ka roon kaya hindi mo nakita. Lubos nating minamaliit ang taong iyon. Nangangahulugan iyon ng ano? Matalas ang kanyang isip. Napakalalim ng kanyang mga plano, malupit pa nga kung minsan. Ngunit naniniwala akong siya lamang ang tanging tao sa apat na lupain na kayang makipagsabayan kay Baili Jingwei. Punong-puno ng paghanga ang kanyang mukha. Hindi pa man namin na ipapaliwanag ang mga kilos ni Baili Jingwei, naunawaan na niya ang lahat. Kami nga ay ngayon lamang nakatanggap ng balita, pero matagal na niya itong nahulaan. Hindi ba't halos tila banal na karunungan yon? Dahil dito, napagkasunduan naming italaga siya bilang Grand Marshal ng apat na lupain upang pamunuan ang buong digmaan at lutasin ang krisis. Siya na ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng hukbo. Lahat ay susunod sa kanyang mga utos, kasama na kami. Ano? Nagulat ang lahat sa paligid. Grand Marshal ng apat na lupain? Hindi ba't katumbas na yon ang pagiging pinuno ng lahat ng lupain? At maaari niyang utusan ang kahit sino? Tumango si Murong Li. Ganyan kasimple. Panahon ito ng digmaan at kailangan namin siya upang iligtas ang apat na lupain. Sumenyas siya ng paalam. Iyan ang sitwasyon. Kailangan ko nang pumasok upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, tunay ngang hindi nagkamali si Shangguan Clan Head sa pagpili kay Zhu Fan. Hahaha! Pagkasabi nito ay pumasok siya sa main hall, iniwan ang lahat na nakatulala habang pilit inuunawa ang napakabigat na balitang kanilang narinig. Si Wu Qingqiu ang unang nakabawi. Tumingin siya sa kanyang mga kapwa-disipulo, kay Yelin at kay Aouyang Changqing. Nakita niyo na ba ngayon? Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. Habang tayong lahat ay nag-aagawan lamang sa titulong pinakamahusay na disipulo, siya naman ay pinamumunuan na ang buong apat na lupain bilang kanilang Grand Marshal. Maging ang mga nakatatanda ay sumusunod sa kanyang mga utos. Iyan ang agwat sa pagitan natin. Magkakapareho man tayo ng henerasyon, napakalayo na ng kanyang narating. Naiwan na tayo sa alikabok, sa sobrang layo, hindi na natin siya halos matanaw. Tahimik na tumango ang lahat bago mapailing ng walang magawa. Habang lalo nilang napagtatanto kung gaano kalayo ang agwat nila sa halimaw na yon, lalo lamang silang nawawalan ng pag-asa. At sa kanilang lahat, si Ouyang Changqing, ang pinakapuno ng yabang, ang siyang pinakamatinding nasaktan. Hindi. Anumang plano na manggagaling sa demonyong iyon ay tiyak na magdadala lamang ng pagdurusa at kamatayan. Hindi siya maaaring hayaang mamuno sa digmaan.
Kapag siya ang namahala, wala nang matitirang buhay upang muling bumangon pagkatapos nito. Galit na galit si Murong Xue habang padabog na pumasok sa main hall, tangan pa rin ang kanyang matibay na paninindigan. Samantala, ang iba ay nanatiling natutulala sa kanilang nasaksihan, kaya wala nang nakapigil sa kanya. Sa unang pagkakataon, lubusang nabasag ang pagmamataas ni Ouyang Changqing. Wala na rin siyang gana pang magpasikat sa babaeng kanyang iniibig. Napabuntong hininga siya at lumingon kay Wu Qingqiu. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang matatandang iyon na yumukod sa sinuman. Ang pinakamahusay ninyong disipulo ay tunay na isang halimaw. Lagi kang nasa tabi niya, hindi ba naapektuhan ang isip at paraan mo ng cultivation dahil sa kanya? Napailing ang grupo ni Wu Qingqiu at napatawa ng pilit. Maswerte pa rin kami. Namatay kasi siya bago pa makarating sa Double Dragon Manor noon. Kaya hindi pa tuluyang nahawa ang mga isip namin. Hahaha. Tumango si Ouyang Changqing. Napakalaking swerte nga. Kung ako ang laging ikinukumpara sa ganoong halimaw, baka matagal na akong inatake sa puso sa sobrang inis. Hindi ko pa rin maintindihan paano niya napasunod ang buong 4 na lupain. Naupo siya habang tulala ang tingin. Samantala, dumiretso si Murong Xue sa loob ng main hall. Doon ay nakita niyang sabay-sabay na ibinubuhos ni Ling Yuntian at ng iba pang mga eksperto sa Genesis stage ang kanilang Yuan Qi sa mga acupoint ni Zhu Fan. Makalipas ang ilang sandali, ganap nang naalis ang selyo sa kanyang cultivation. Bahagyang iniunat ni Zhu Fan ang kanyang katawan at mumiti ng kontento. Mas lalo lamang siyang tinitigan ni Murong Xue nang may matinding galit bago siya yumuko kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, sinabi ninyong pakikinggan lamang ninyo ang kanyang plano. Labag man ito sa aking paniniwala, iginalang ko ang pasyang iyon. Ngunit baluktot ang kanyang pag-isip. Paano ninyo siya hahayaang pamunuan ang hukbo ng 4 na lupain? Napakaraming buhay ang nakataya. Isang maling hakbang lamang ay maaaring mauwi sa malawakang pagpatay. Malamig ang naging tingin ni Ling Yuntian. Miss Murong, iyon mismo ang dahilan kung bakit napagpasyahan naming si Sir Zuo ang mamuno. Siya lamang ang may kakayahang makipagsabayan sa isang henyong tulad ni Baili Jingwei. Maaari bang isantabi mo muna ang iyong pagkiling laban kay Sir Zuo? Hindi na rin kumampi si Murong Li sa kanyang kapatid. Sir, para ito sa ikabubuti ng lahat. Huwag mong hayaang manaig ang emosyon at ang sarili mong pananaw sa katarungan. Walang sinuman sa atin ang kayang tanggapin ang kahihinatnan kapag natalo tayo sa digmaang ito. Nagmatigas pa rin si Murong Xue. Kung ganoon, hinihiling kong si Zhu Fan ay bantayang mabuti sa lahat ng oras. Ang bawat utos niya ay dapat munang aprobahan ng lahat bago ipatupad. Iyan na ang pinakamaliit na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng kanyang lason sa buong hukbo. Nakatitig siya kay Zhu Fan na tila nais siyang patayin sa tingin. Alam niyang wala na siyang kakampi, maging ang sarili niyang kapatid ay hindi na pumanig sa kanya. Kaya imbes na ipilit ang pagpatay kay Zhu Fan, sinubukan na lamang niyang higpitan ang kapangyarihan nito. Nagkatinginan ang lahat. Sa totoo lang, makatuwiran din ang mungkahi ni Murong Xue. Sa gitna ng kaguluhang ito, hindi masamang magkaroon ng isang paraan upang pigilan ang anumang sakunang maaaring idulot ng maling desisyon. Kaya sabay-sabay silang tumingin kay Zhu Fan. Walang pakialam na nagsalita ito. Nakalimutan na ba ninyo ang una kong kondisyon sa piitan? Ganap na kapangyarihan. At ngayon gusto ninyo akong itali sa sarili ninyong mga patakaran? Iyan kung ganoon, aalis na lang ako. Sandali, Sir Zhu. Nagpanik si Ling Yuntian at agad na tumingin kay Murong Xue. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Karagdagang pag-iingat lamang ang mungkahi ni Miss Murong. Sakaling may hindi kayo mapansin, maaari naming maitama bago pa lumala ang sitwasyon. Napangiti si Zhu Fan nang may pangungutya. Hindi mapansin? Hahaha, totoo naman. Walang taong perpekto. Magkakamali rin ako. Nagliwanag ang mukha ni Ling Yuntian. Kung ganoon ay pumapayag ang Sir. Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhu Fan habang malamig siyang sumigaw. Sect Leader Ling. Miss Murong, ano ba ang tingin niyo sa digmaan? Natigilan silang dalawa. Bilang mga cultivator, wala silang malalim na kaalaman sa tunay na kalikasan ng digmaan. Hindi ba ito simpleng paglalaban lamang para sa lupa at yaman? Malamig ang mga mata ni Zhu Fan. Ang digmaan ay isang laro. Laro? Nagalit si Murong Xue.
Itinuturing mong laro ang paghihirap at kamatayan ng napakaraming tao. Napakawalang hiyan yan. Paano ka mananalo kung hindi mo man lang ito sineseryoso? Sect Leader Ling, sinasabi ko pa rin. Miss Murong. Malakas siyang pinutol ni Zufan. Ikaw ang siyang minamaliit ang digmaan. Ang digmaan ay isang laro lamang. Ang mga tao, ang mga hukbo, ang mga lungsod at lahat ng ari-arian ay pawang mga piyesa lamang sa laro ng dalawang manlalaro. Ang tunay na layunin ng isang commander ay gamitin ang pinakamaliit na bilang ng sariling piyesa upang maagaw ang pinakamaraming piyesa ng kalaban. Sa larong ito, walang puwang ang emosyon. Ang isang commander na naawa sa bawat buhay ay hindi kailanman mananalo. At kapag siya ang natalo, mas marami pang tao ang mamamatay. Nanginig ang labi ni Murong Xue. Wala siyang maisagot. Matalim ang tingin ni Zufan. Mayroon bang digmaan na walang nasasawi? Hindi ba't palaging ipinagpapalit ang buhay ng sariling hukbo kapalit ng buhay ng kaaway? Iyan ang pinakapayak na anyo ng digmaan. Paulit-ulit mong binabanggit ang pagdurusa ng mga tao. Sa tingin mo ba'y mapapanalo ang digmaan sa kabaitan lamang? Kung ikaw ang mamumuno, iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali. Ang isang mahabaging tao ay pabigat lamang sa isang commander. Maaaring magsakripisyo ako ng maraming buhay upang makamit ang tagumpay. Ngunit ang awa mo ang pipigil sa aking mga utos, at ang magiging kapalit nito ay mas marami pang mamamatay. Kaya sabihin mo sa akin, ang gusto mo ba ay iligtas ang mga tao o manalo sa digmaan? Tahimik ang buong bulwagan. Sa huli, si Ling Yuntian ang nagsalita habang pilit nang umiti. Sa palagay ko ang pagkapanalo sa digmaan ay siya ring pagliligtas sa mga tao. Hahahan. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon lubos na totoo. Ang pagkapanalo sa digmaan ay hindi nangangahulugang maililigtas ang lahat. Ang mga salitang iyon ay isa lamang paraan upang mapagaan ang kanilang konsensya. Sa simula pa lamang, salungat na ang paninindigan ni Murong Xue sa layunin ng lahat ng naroroon. Huminga ng malalim si Ling Yuntian. Nangako na kaming ibibigay kay Sir Zuo ang buong kapangyarihan. At dahil hindi siya sang-ayon sa iyong mungkahi, kailangan naming tanggihan ito. Sandali. Itinaas ni Zufan ang isang kamay. Lumipat ang kanyang tingin mula kay Murong Xue patungo kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, hindi ko hinihingi ang ganitong kapangyarihan dahil gusto kong maging diktador. Kailangan ito ng sitwasyon. Alam nating lahat na si Baili Jingwei ang nasa kabilang panig. Walang pumipigil sa kanya. Kaya ganoon din ang kailangan ko. Hindi dahil naniniwala akong hindi ako nagkakamali. Kundi dahil kahit may bagay akong hindi napansin, maaaring hindi nyo iyon makita, ngunit makikialam pa rin kayo, at sa halip na makatulong, magiging sagabal lamang kayo sa ginagawa ko. Napangiti ng alanganin ang lahat. Sir Zuo ang ibig ninyong sabihin. Hahahan. Pasensya na. Maaaring mahirap tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang digmaang ito ay laban lamang naming dalawa ni Baili Jingwei. Kami lamang ang lubos na nakaunawa sa kahulugan ng bawat galaw sa larong ito. Ang iba ay nakikita lamang ang ibabaw. Kaya ang pinakamainam na gawin nyo ay huwag makialam. Gawin lamang ninyo ang iutos ko. At huwag magtanong. Nangitim ang mukha ni Buxingyon. Ibig mong sabihin mga hangal kami. Hindi man lang kami maaaring makisali sa laban ninyong dalawa. Napangiti si Zufan. Kilala natin ang ating mga sarili. Iyan ang ikalawang dahilan kung bakit hindi ko kailangan ng sinumang katulong. Hahaha! Napuno ng galit si Buxingyon. Napakayabang mo. Kalalaya mo pa lamang sa kulungan at kung makapag-asta ka ay parang ikaw na ang hari. Tingnan natin kung hindi kita ibalik sa piitan. Galit siyang sumugod. Ngunit mabilis na humarang si Ling Yuntian. Sect Leader Biu. Nasa Sea Bright Sect ka. Bilang panauhin, sana ay igalang mo ang ating mga patakaran. Kahit ordinaryong bisita lamang si Sir Zuo, wala ka pa rin karapatang tratuhin siya ng ganito. Napangisi si Buxingyon habang nanginginig sa galit. Tumingin naman si Ling Yuntian kay Zufan at yumuko. Sir Zuo, patawarin niyo siya. Medyo padalos-dalos lamang si Sect Leader Biu. Huwag na ninyo siyang intindihin. Ngumisi si Zufan habang sinulyapan si Buxingyon. Walang problema. Marami na akong nakitang mga asong gala sa buhay ko. Wala akong panahon upang pansinin ang bawat tahol nila. At pagkatapos sabihin niyon, marahan siyang tumawa.
Hahahan. Abat ikaw eh. Namumula sa galit ang mga mata ni Buxing yon, ngunit nang salubungin siya ng matalim na tingin ni Ling Yuntian, napaatras siya. Humarap si Ling Yuntian kay Zufan at magalang na yumuko. Sir Zuo, pahintulutan niyo akong ipaliwanag muna ang kasalukuyang sitwasyon bago kayo magbigay ng mga utos. Hahaha. Malubha ang labanan sa mga frontline. Sa silangan at kanluran. Hindi na kailangan. Itinaas ni Zufan ang kanyang kamay upang putulin siya. Kaninang sinabi ko na si Baili Jingwei ay isang politiko. Ang focus niya ay hindi ang mga frontline, kaya wala ring saysay na doon tayo mag-focus. Ano? Lahat ay natigilan. Napakunot ang noo ni Murong Xu. Hindi pa niya kailanman narinig ang ganoong lohika. Bilang Grand Marshal, tinatanggihan mo ang payo ng iba at hindi mo man lang tinitingnan ang tunay na kalagayan sa larangan ng digmaan. Kung gayon, paano mo balak lumaban? Paano mo pamumunuan ang hukbo? Maaaring hindi ako bihasa sa sining ng digmaan, ngunit marami na akong nakitang mga general at hukbo. Wala pa akong nakitang pinunong basta na lamang nagbibigay ng utos nang hindi man lang sinusuri ang sitwasyon. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang Diyos? Napangiti si Zufan. Kung ganoon, masdan ninyo ang aking pagiging Diyos. Hahaha. Kaswal siyang sumandal sa upuan at saka nagbigay ng unang utos. Sa lahat ng lupain maliban sa Northern Lands, agad ninyong ipaatras ang lahat ng hukbo. Iwanan ang mga hangganan. Umatras sa pinakasentro ng kani-kanilang lupain. Katulad ng Double Dragon Manor sa Western Lands, tiyak na may pangunahing tanggulan din ang iba pang lupain. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dapat nakapwesto na ang lahat ng hukbo sa kani-kanilang pangunahing base. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Ling Yuntian ay napatigil, nanginginig ang kamay na nakaturo pa sa mapa. Sir Zui. Pakisabi ng muli. Lahat ng hukbo ay urong. Kapag ginawa natin yan, malayang makakapasok ang kalaban sa ating mga lupain. Mas lalo lamang tayong mahihirapang bawiin ang mga ito. Iyon ay para na rin nating ibinigay ang ating mga lupain sa kaaway. Sir Zuo, pakiusap eh. Tumingin si Zufan sa kanila. Hindi ba ninyo ako pinagkakatiwalaan? Kung ganoon kayo na ang lumaban, ako'y aalis na lamang. Hindi. Agad na umiling si Ling Yuntian. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Hindi lang namin maintindihan kung ano ang layunin nyo sa utos na ito. Napansin niyang maging ang ibang mga pinuno ay puno rin ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Zufan. Hindi ko ba sinabi? Kapag ako ang kumilos, hindi ninyo mauunawaan ang tunay kong layunin. At ngayon, sa halip na sundin lamang ang utos, hinaharangan nyo pa ang aking trabaho. Iparating agad ang aking kautusan. Anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng pagkatalo. At kapag nangyari iyon, kayo ang may pananagutan. Pagkasabi nito, walang pakialam niyang ipinatong ang isang paa sa ibabaw ng isa habang marahang humuhuni ng isang awitin. Para bang wala siyang pakialam sa digmaan. Ngunit kabaligtaran iyon ang nararamdaman ng mga pinuno. Halos mabaliw sila sa kaba. Walang dudang napakahusay ni Zufan. Siya ang nakapagpalitaw ng Heaven Sealing Sword. Siya rin ang tumulong sa Shangguan Clan upang mabawi ang Soaring Sword. At siya lamang ang nakipagsabayan kay Baili Jingwei. Ngunit ngayon, isang utos lamang ang ibinigay niya. Isang utos na tila tahasang pagpapakamatay. Kung susundin nila ito, naniniwala silang babagsak ang 3 lupain sa loob lamang ng 1 buwan. Kung hindi naman, maaaring makapagtagal pa sila ng 1 taon. Ngunit sa huli babagsak pa rin. Ano kaya ang tunay na nakatagong layunin ng utos niyang ito? Nagkatinginan ang matatandang eksperto. Walang makapagpasya. Sa sandaling iyon ay muling nagsalita si Murong Xu. Sect Leader Ling. Sinabi ko na sa inyo. Puno ng masasamang balak ang utak ng taong ito. Huwag kayong magpaloko. Pinapapatay niya ang lahat ng lupain. Lalong naguluhan ang lahat. Samantalang si Zufan ay nanatiling nakangiti. Hindi ba kaya ninyo ako pinuntahan ay dahil mamamatay rin naman kayo? Kung mamamatay rin kayo sa huli, ano ang ipinagkaiba kung ilang araw lamang ang mauna? Lene. Napakaduwag ninyo. Huminga ng malalim si Ling Yuntian. Pagkatapos ay sumigaw. Mga gwardya,
Iparating agad ang utos. Lahat ng lupain ay umatras. Iwanan ang mga frontline at bumalik sa kani-kanilang pangunahing base. 3 araw ang palugit. Opo. Agad na lumipad ang mensahero. Nagulat ang iba. Sect Leader Ling. Napabuntong hininga siya. Mas mabuti nang may gawin kaysa wala. Mayroon ba kayong mas magandang plano? Tahimik ang lahat. Muli siyang humarap kay Zufan. Sir Zuri. Nasunod na namin ang inyong utos. Ano ang susunod? Ngumiti si Zufan. Maghintay. Pagkatapos ng 3 araw saka natin gagawin ang susunod na hakbang. Natigilan si Ling Yunqian. Ibig sabihin sa loob ng 3 araw makikita na natin ang epekto. Tumango si Zufan. Tama. Ang pagmamadali ay nagdudulot lamang ng pagkakamali. Mag-relax kayo. Hindi mawawala ang 4 na lupain sa loob lamang ng 3 araw. At dahil nagtitiwala kayo sa akin, tutupad din ako sa aking bahagi. Tumawag siya sa isa sa mga merchant guard at bumulong dito. Bumalik ka agad kay Wurandong. Ibalik ninyo ang operasyon ng kumpanya. Hindi lamang sa central area, kundi sa lahat ng lupain na kasalukuyang nasa digmaan, maliban sa northern lands. Nagulat ang gwardiya. Ngayon din? Ngunit may digmaan. Napangiti si Zufan. Sa panahon ng digmaan lumilitaw ang pinakamagagandang pagkakataon. Habang abala ang lahat sa paglalaban, tayo naman ang palihim na magpapalawak ng ating impluensya. Kapag natapos ang digmaan, mawawala na rin ang pagkakataong iyon. Kumikislap ang kanyang mga mata. Bigyan niyo ng espesyal na pansin ang central area. Kumilos kayo ng mabilis. Gusto kong makita ni Baili Jingwei ang pinakamasamang bangungot niya na unti-unting nagkakatotoo. Kapag nangyari iyon hindi na niya mapipigilan. Hahahan. Yumuko ang gwardiya. Nauunawaan ko, sir. Kasama ang iba pang caravan guards, mabilis silang umalis. Nagtatakang tumingin si Ling Yunqian. Sir Zuri. Sila ba ni? Ngumiti si Zufan. Inutusan ko ang aming mga tao na kumilos kasabay ng inyong hukbo. Maaaring isang lihim na sekta ang Devil Mountain at hindi nakikialam sa mga gawain ng mortal na mundo. Ngunit may impluensya pa rin kami rito. Matagal ko nang inihanda ang lahat. Ngayon ay tutulungan nila tayong buluhin ang mga plano ng ating mahal na kaibigang si Baili Jingwei. Nanlaki ang mga mata ni Ling Yunqian. Talaga? Agad siyang yumuko. Isang malaking karangalan para sa amin ang tulong ng dakilang Devil Mountain. Maraming salamat, Sir Zhu. Masaya rin ang iba. Naniniwala silang tama ang kanilang naging pasya na gawing pinuno si Zufan. Pati ang Devil Mountain ay sumali na rin sa laban. Napakagandang balita nito para sa kanila. Ngumiti lamang si Zufan. Wala iyon. Ilang puwersang mortal lamang ang mga iyon. Tutal, ang aming sekta ay hindi naman nakikialam sa mundo ng mga mortal. Hahahan. Sa isip niya ay napangisi siya. Hindi ko kayo tinutulungan ng libre. Pinapalawak ko lamang ang sarili kong kapangyarihan habang may pagkakataon. Hindi ako charity. Walang libreng serbisyo sa akin. Hahaha. Samantala, mariing nakatitig si Murong Xui sa kanya na parabang sinusuri ang isang kriminal. Hindi ubra ang mga plano mo habang binabantayan kita. Samantala, sa Western Lands, nasa loob ng command tent sina Luo Yunhai, Zhu Changfeng, Leng Wuchang at Yuming. 3 araw na silang nag-aaral ng sitwasyon at nagpapadala ng mga espiya, ngunit wala pa rin silang makitang paraan upang talunin ang kalaban. Pagod na si Luo Yunhai. 3 araw na tayong nagsusuri. May naiisip na ba kayong paraan upang talunin sila? Pare-pareho silang umiling. Lumapit si Yuming sa mapa. Ang kalaban ay pinamumunuan ng Zither Sword King. Hindi siya bihasa sa pamumuno ng hukbo. Magulo rin ang kanilang pormasyon. Kung ordinaryong hukbo lamang ito, madali sana silang talunin. Ngunit halos 20 milyong eksperto ang dala nila. At ang Zither Sword King mismo ay kayang lumaban sa libu-libong tao ng mag-isa. Kahit anong taktika ang gamitin natin. Sa huli, dudurugin lamang nila tayo sa pamamagitan ng lakas. Napatingin siya kay Leng Wuchang. Napabuntong hininga ito. Huwag mo akong tingnan.
Kung wala kang maisip, Lee. Sa tingin mo ba mayroon ako? Hindi rin naman mahina ang kalaban ko. Tumayo siya at tumingin sa mapa. Lahat ng estratehiya ay nakabatay sa dalawang bagay. Ang lantad. At ang lihim. Ngunit sa pagkakataong ito, bagamat si Zither Sword King ang namumuno sa hukbo, ang tunay na utak sa likod nito ay si Bailey Jingwei. Bihasa siya sa parehong lantad at lihim na estratehiya. Halos imposibleng makita ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, may isang puwang pa rin. Ang kanyang likuran. Nagulat si Lu Yunhai. Likuran? Tumango si Leng Wuchang. Inatake niya ang 4 na lupain ng sabay-sabay upang hindi na tayo makapagtulungan. Napakagaling na hakbang. Ngunit dahil doon, iniwan niyang bukas ang kanyang likuran. Kung magagawa nating guluhin ang kanyang teritoryo sa likod, mapipilitan siyang umatras. Itinuro niya ang mapa. Ngunit lahat ng daan palabas ng 4 na lupain ay nakaharang. Walang makararating sa kanyang likuran. Kaya ang nag-iisa niyang kahinaan, hindi rin natin magagamit. Habang buong lakas na sumusugod ang hukbo ni Bailey Jingwei, tayo naman ay tuluyang naipit. At wala tayong nakikitang paraan upang manalo. Malalim ang pag-aalala sa mukha ni Lu Yunhai habang nakatitig siya sa mapa ng digmaan. Tama. Dahil sabay-sabay na inaatake ang 4 na lupain, imposibleng makakuha tayo ng anumang kalamangan sa mismong mga frontline. Sir Leng, mayroon pa ba tayong kahit katiting na pag-asang salakayin ang pinakasentro ng Central Area? Maaaring sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga chismis, paghahati-hati sa kanilang hanay, o anumang paraan upang maghasik ng pagdududa at pahinain ang kanilang opensiba. Nag-atubili si Leng Wuchang bago umiling. Kung tungkol sa usaping politika mas angkop si Steward Zhuge rito. Dati siyang punong ministro ng isang imperyo. Napatingin si Lu Yunhai kay Zhuge Changfeng na may pag-asa. Napailing lamang ito at napabuntong hininga. Sir Leng, tuso ka talaga. Alam mong wala akong maisasagot pero ipinapasa mo pa sa akin ang problema. Pinagtatawanan mo ba ako? Napangiti lamang si Leng Wuchang. Steward Zhuge, wala na ba talaga tayong maaaring samantalahing kahinaan sa loob mismo ng kanilang pamahalaan? Nalungkot ang mukha ni Lu Yunhai. Nag-isip sandali si Zhuge Changfeng bago magsalita. Clanhead, patawarin niyo ako. Ngunit simula pa lamang nang maitatag ang Sword Star Empire, isa na itong pambihirang imperyo. Hindi ubra rito ang karaniwang mga taktika. Sa ibang mga imperyo, madalas na may alitan sa pagitan ng emperador at ng kanyang mga opisyal. Kapag hindi umubra ang direktang pag-atake, sapat nang maghasik ng hidwaan sa loob ng kanilang korte upang sila mismo ang magwasakan. Tahimik na tumango si Lu Yunhai. Alam na alam niya ang taktika na yon. Ang kanyang ninong ay minsang naging biktima ng ganoong intriga. Bagamat kinamumuhian niya ang pagdududahan ng isang pinuno ang sarili nitong mga tauhan, batid din niyang iyon ang isa sa pinakamabisang paraan upang pabagsakin ang isang imperyo. Kahit gaano pa kalakas ang isang bansa. Kapag nagsimulang mawalan ng tiwala ang emperador sa kanyang mga opisyal, hindi maiiwasang magkamali ito. Maging ang pinakamahusay na general o pinakamagaling na ministro ay papatayin kung sila ay pagdudahan. At doon magsisimulang bumagsak ang buong imperyo. Sa kasalukuyang sitwasyon, naniniwala si Lu Yunhai na iyon na lamang ang natitirang pag-asa. Sa digmaan, walang marangal o maruming paraan. Ang mahalaga ay ang tagumpay. Ngunit sa ekspresyon ni Zhuge Changfeng, malinaw na hindi rin yon ubra. Clanhead. Hindi lamang dahil mahusay si Emperor Bailey Jingxi. Halos kapantay niya rin ang talino ni Bailey Jingwei. Ang tunay na dahilan ay ang kakaibang istruktura ng Sword Star Empire. Hindi sila tulad ng karaniwang imperyo. Ang emperador at ang punong ministro ay kapwa itinalaga mismo ni Bailey Yuqian. Kaya walang kompetisyon o pagdududa sa pagitan nila. Hindi natatakot ang emperador sa kanyang punong ministro. At hindi rin natatakot ang punong ministro sa emperador. Magkasama nilang pinamumunuan ang imperyo na parang isang dragon na may 2 ulo. At kahit magtagumpay man tayong maghasik ng hidwaan, hindi pa rin maaapektuhan ang pamumuno ni Bailey Jingwei sa hukbo. Kung mayroon mang taong maaaring pag-awayin natin laban sa kanya, si Invincible Sword lamang iyon. Ngunit wala ring saysay. Isa siyang baliw.
Tingin niya siya ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Maging ang Sword Star Empire ay wala ring halaga sa kanyang paningin. Kahit sabihin pa nating niloloko siya ni Bailey Jingwei, hindi siya maniniwala. At kahit maniwala man siya, wala rin siyang pakialam. Sigurado siyang walang sinuman sa mundong ito ang kayang magpabagsak sa kanya. Tumango si Leng Wuchang. Tama. Napakalaki ng kanyang kayabangan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit imposible siyang gamitin bilang target ng intriga. Hindi siya natatakot. At ang takot ang pinakamadaling emosyon na magamit laban sa isang tao. Kung walang takot, walang saysay ang anumang panlilinlang. Napatingin si Zhu Changfeng sa kanya. Sir Leng Niu. Sino ang tinatawag mong mapanlinlang? Napatawa si Leng Wuchang. Steward Zhu, alam mo namang may mga paraang hindi maiiwasan sa politika. Hindi kita iniinsulto. Napangiti rin si Zhu Changfeng. Pare-pareho lang naman tayong gumagamit ng mga tusong paraan. Wala ni isa sa atin ang mas mabuti kaysa sa iba. Ngunit ginagawa natin ang lahat ng ito para sa mabilis na pag-angat ng Luo Alliance. Tumango si Yuming. Tama. Kailangan nating manipulahin ang sitwasyon at tiyaking makita ng ating mga bagong kaalyado ang panganib sa labas ng proteksyon ng Luo Alliance. Iyon mismo ang dahilan kung bakit tayo inilagay rito ni Steward Zhu. Kung puro katuwiran lamang ang alam natin, hindi niya tayo piniling maging mga tagapayo ng clan head. Napangiti ang tatlo. Muling nagsalita si Leng Wuchang. Masyadong mabuti ang puso ni clan head. Kaya kami ang gumagawa ng maruruming trabaho. Ngunit ngayon kahit tayong tatlo ay hindi makahanap ng paraan upang lutasin ang problemang ito. Iniisip ko tuloy, kung narito si Steward Zhu, paano kaya niya haharapin ang sitwasyong ito? Biglang natahimik ang apat. Ramdam nilang nami-miss ang taong dating palaging gumagawa ng mga himala. Tahimik na nanalangin si Luo Yunhai. Brother Zhu, salamat sa lahat ng ginawa mo noon para sa Tianyu. Ngayon naman ay nasa panganib ang buong Western Lands. Nasaan ka na? Ano ang dapat kong gawin? Yunhai. Isang banayad na tinig ang bumasag sa katahimikan. Pumasok sa tolda sina Luo Yunchang at Yer. Nagulat si Luo Yunhai. Yer. Anong nangyari? Ngumiti si Luo Yunchang. Natapos na ni Yer ang paghahatid ng mga supply para sa Luo Alliance. Kaya naisip naming dalawin ka. Napansin niyang pumayat ang kanyang kapatid. Yunhai, parang namamayat ka na. Alagaan mo rin ang sarili mo. Napangiti si Luo Yunhai. Ayos lang ako. Magalang na yumuko ang tatlong tagapayo. Pagbati, Yang Miss. Madam. Ngumiti si Luo Yunchang. Huwag na kayong magpakumbaba. Maraming salamat sa pag-alalay niyo kay Yunhai. Lumapit si Yer sa kanyang asawa. Narinig namin kay Sister Lee na gumagalaw na ang hukbo ng kalaban. Malapit na silang umatake. May plano na ba kayo? Nagkatinginan ang apat. Sabay-sabay silang umiling. Saglit na natahimik si Yer bago ngumiti. Husband, huwag kang mawala ng pag-asa. Pumunta na si Sister Shuang-er sa tahanan ng kanyang mga ninuno. Mananalangin siya at hihingi ng gabay sa kanilang mga espiritu. Baka sakaling may maipakita silang paraan upang malampasan natin ang sakunang ito. Mapait na umiti si Luo Yunhai. Nakita na ng Holy Maiden ang sakunang ito. Ayon sa kanyang panghuhulan, halos imposibleng malampasan ito. Hindi ito naiiba sa huling malaking digmaan sa Tianyu. Magagawa lamang natin ang ating makakaya. At ipaubaya ang lahat sa langit. Mabilis siyang inalo ni Yer. Ngunit sinabi rin ni Sister Shuang-er. Mas tumpak ang panghuhula ng kanilang mga ninuno kaysa sa kanya. Baka sakaling magbago pa ang kapalaran. Hindi ba't nalampasan din natin ang huling digmaan? Napailing si Luo Yunhai. Nangyari iyon dahil kay Brother Zhu. Ayon sa Holy Maiden, siya ay isang taong wala sa ilalim ng kapalaran. Kaya niyang baguhin ang itinakda ng langit. Tayong mga ordinaryong tao, paano natin lalabanan ang langit? Lalong bumigat ang loob ng lahat. Ayaw man nilang tanggapin, wala na silang ibang magawa kundi umasa sa tadhana. Matatag na nagsalita si Luo Yunchang. Ano man ang mangyari,
Hintayin muna natin ang panghuhula ni Shuang-er. Kung hindi natin mababago ang langit ni, lalaban pa rin tayo hanggang sa huli. Tumango ang lahat. Hush! Biglang sumugod si Yun Shuang sa loob ng tolda, hinihingal. May pag-asa. Lahat ay nagulat. Ano? Huminga siya ng malalim. Nagbabago ang kapalaran. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nang humingi ako ng tulong sa espiritu ng aming mga ninuno, nakita ko ang ganap na pagkawasak. Ngunit biglang nagbago ang kapalaran. May isang napakalakas na puwersang nakikialam sa daloy ng tadhana. At dahil doon, may maliit na pag-asang manalo tayo sa digmaang ito. Nanginginig na nagtanong si Luo Yunhai. Holy Maiden, ano ang ibig sabihin nito? Katulad ito ng nangyari sa huling digmaan sa Tenyu. May isang taong wala sa ilalim ng kapalaran ang muling kumikilos. Ang katiyakan ng tagumpay ng Central Area laban sa 4 na lupain. Maaaring tuluyang mabasag. Nanlaki ang mga mata ni Luo Yunhai. May isa pang taong katulad ni Brother Zhu. Ngunit hindi ba sinabi ninyong siya lamang ang taong wala sa ilalim ng kapalaran? Bakit may isa na naman? Napakunot ang noo ni Yun Shuang. Hindi ko rin alam. Marahil may isa pang taong nakawala sa tanikala ng tadhana. Napakalawak ng mundo. Hindi imposibleng may pangalawa. Biglang naningkit ang mga mata ni Luo Yunhai. May isang matinding kutob ang bumalot sa kanyang puso. Pakiramdam ko kilala natin ang taong iyon. Parang hindi niya na ituloy ang sasabihin. Masyado yung imposible. Ngunit unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata habang malakas na tumitibok ang kanyang puso. Brother Zhu, ikaw ba yon? Nakabalik ka na ba? Martial law, dumating na ang utos. Malakas na sigaw ng isang matandang elder habang pumapasok sa command tent. Napahinto siya nang makita ang mga mukha ng lahat na puno ng pag-asa, pag-uusisa, at tensyon. May nangyari ba? Ngumiti si Luo Yunhai. Commander Touba, ano ang napakaapurahang utos at ikaw mismo ang nagdala nito? Napangisi si Leng Wuchang. Commander Touba Tishan, naaalala ko noong inimbitahan ka naming sumali sa Luo Alliance. Napakayabang mo noon. Kung ano-anong kondisyon pa ang inilatag mo. Mabuti na lamang at mabait ang ating clan head at marunong gumalang sa mga nakatatanda, kaya agad kanyang tinanggap. Kung ako ang masusunod Napangiti si Leng Wuchang ng may pang-uuyam. Ngayon naman, ano ang napakahalaga at ikaw mismo ang naghahatid ng utos? Noon pa man, ipinilit mong tratuhin ka bilang kapantay ng clan head. Kahit ang 7 bahay na unang sumapi sa Luo Alliance ay hindi nabigyan ng ganoong pagtrato. Samantalang ikaw ay isa lamang natalong general ng Quanrong Yi. Sir Leng. Mahinang saway ni Luo Yunhai. Pagkatapos ay magalang siyang yumukod kay Tuoba Tishan. Patawarin niyo siya. Naging basto si Steward Leng. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Agad na umiling si Tuoba Tishan. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Tama si Sir Leng. Nang sumali ako sa Luo Alliance, napakayabang ko. Inisip kong dahil isa akong natalong general, malamig ninyo akong tatanggapin. Hindi ko akalaing ganoon kabait at kalawak ang pag-isip ni Martial Law. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako. Marami akong nalalamang lihim tungkol sa maharlikang pamilya ng Quanrong. Dapat sana ay pinatahimik na nila ako. Ngunit kinuha ako ng Luo Alliance at pinrotektahan. Martial Law. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Malalim siyang yumukod. Agad siyang inalalayan ni Luo Yunhai. Commander Toubei. Kasing alamat ka ng aking ninong bilang general. Karangalan ng Luo Alliance ang magkaroon ng isang bayaning tulad mo. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ang isang dakilang general dahil lamang sa maling paratang. Kaya huwag mo nang isipin ang mga bagay na yon. Nabakas ang matinding emosyon sa mukha ni Tuoba Tishan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Luo Yunhai. Walang katulad ang katuwiran ng Luo clan. Umiti lamang si Luo Yunhai. Sobra naman ang papuri ninyo. Magkasabay silang nagtawanan. Masayang pinagmamasdan sila ni Luo Yunchang at Yor. Samantala, tahimik na nag-uusap sina Leng Wuchang at Zhuge Changfeng sa gilid. Matanda ni.
Sa tingin mo ba ganoon pa rin siya kasaya kung alam niyang isa ka sa dahilan kung bakit gustong ipapatay siya ng emperador ng Quanrong? Sinamaan siya ng tingin ni Zhuge Changfeng. Huwag mong iparinig yan kay Clan Head. Sapat nang tayong dalawa lang ang nakakaalam ng maruruming gawain ito. Napaka-arogante ng matandang iyon nang anyayahan siya ni Clan Head. Tingnan mo ngayon. Kung hindi lang siya pinapabora ni Clan Head at kailangan natin ng mahusay na general, hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanya. Ginagawa lang natin ang ating tungkulin. Katulad ng ginawa noon ni Steward Zhou. Madali lamang gumana ang plano ko dahil dati nang may masamang impresyon ang emperador sa kanya. Ang tunay na dahilan ay ang alitan sa pagitan ng pinuno at ng kanyang opisyal. Inilantad ko lamang ang problemang matagal nang umiiral. At kung hindi ko ginawa yon, mas lalo lamang silang magsasakitan. Kahit malaman pa ni Clan Head balang araw, ginawa ko yon para sa ikabubuti ng lahat. Tumango si Leng Wuchang. Sino ba naman ang hindi? Sige na ni. Napangiti si Luo Yunhai. Commander. Mukhang napakaapurahan talaga ng ipinuntan nyo. Anong nangyari? Biglang naalala ni Tuoba Tieshan ang kanyang pakay. Inilabas niya ang isang jade slip habang halatang galit. Marshal Luo. Napakawalang isip ng utos na ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip ng mga pinuno. Inuutusan nila ang lahat ng hukbo maliban sa Northern Lands na umurong pabalik sa kanilang pangunahing himpilan. Hindi ba nila alam na lalo lamang nitong ilalagay sa panganib ang buong depensa? Ang mga hangganan at defensive arrays ang pinakamalakas nating sandata. Kapag iniwan natin ang mga yon, malayang makakapasok ang kalaban sa ating mga lupain. Anong klaseng katangahan ito? Nagulat si Luo Yunhai. Totoo ba ito? Agad niyang binasa ang jade slip. Lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Kung ibibigay natin sa kalaban ang ating pinakamalakas na depensa, para na rin tayong nagpakamatay. Mariing tumango si Tuoba Taishan. Eksakto. Ni minsan ay hindi pa tumapak sa tunay na larangan ng digmaan ang mga pinunong iyon. Pero ngayon ay sila pa ang nagbibigay ng utos sa ating mga veteranong general. Sigurado na ang ating pagkatalo. Kahit manatili tayo sa depensa ay baka matalo rin tayo. Ngunit mas tatagal pa rin tayo. Marshal Luo. Ang Exalted Double Dragons ang nagtalaga sa inyo bilang punong tagapagtanggol ng Western Lands. Lahat kami ay susunod sa inyong utos. Ano ang dapat nating gawin? Biglang tumigas ang mukha ni Luo Yunhai. Kapag malayo ang general sa Harid, hindi na kailangang sundin ang bawat utos ng palasyo. Galit niyang itinapon ang jade slip. Sinumang may kahit kaunting kaalaman sa digmaan ay hindi susunod sa napakabobong utos na ito. Ginagawa nilang laro ang digmaan. Mariing sumang-ayon si Tuoba Taishan. Tama. Parang nabaliw na ang mga pinunong iyon. Kung isang lupain lang ang nagmungkahi nito, maintindihan ko pa. Pero tinanggap pa ito ng 3 pang lupain? Lahat ba sila ay walang utak? Napailing si Leng Wuchang. Clan Head. Kahit gaano pa kabobo ang utos na ito, mula pa rin ito sa pinakamataas na pamunuan. Kung susuway tayo, kahit manalo pa tayo, parurusahan pa rin tayo. Maaaring mawala pa ang ating katayuan sa Western Lands. Kung ganoon din lang bakit pa tayo lalaban? Mahigpit na kinuyom ni Luo Yunhai ang kanyang kamao. May mga bagay na kailangang gawin ng isang tao. Ang isang sundalo ay may tungkulin. Hindi ako lumalaban para sa papuri ng mga nakatataas. Lumalaban ako upang pigilan ang pananakop ng Central Area at protektahan ang mga mamamayan ng Western Lands. Hanggat may isang miyembro pa ng Luo Clan na buhay, ipaglalaban namin ang Western Lands. Ako ang Marshal ng Western Lands. At pananagutan ko ang tungkuling iyon. Bahala na ang mga pinunong iyon. May konsensya pa ako. Napuno ng paghanga ang lahat. Masayang ngumiti si Luo Yunchang at Yor. Mas lalo nang nagiging katulad ni Master ang asawa ko. Ngumiti si Luo Yunchang. Mula pa noong una malaki na ang impluensya ni Zhu Fan sa kanya. Hindi nakapagtatakang may mga ugali siyang namana rito. Tumawa si Tuoba Taishan at nag-thumbs up. Tunay kang lalaki, Marshal Luo. Kung ipaglalaban mo ang Western Lands, sasama ako sa iyo.
Nagbigay galang sina Leng Wuchang, Zhu Changfeng, at Yuming. Dahil iyon ang pasya ng clan head. Susunod kami. Ngunit hindi namin hahayaang mapahamak kayo. Ang iniwang atas ni Steward Zhu sa amin ay tiyaking ligtas kayo. Hayaan niyo kaming makipag-ayos sa mga pinuno. Pero bago yun, kailangan muna nating malaman kung sino ang naglabas ng utos. Sino ang nagmungkahi? Sino ang tumutol? At sino ang nagpatupad? Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Napakunot noo si Tuo Bataishan. Hindi ko rin alam. Nagpasiyasat na ako kahapon pa. Gusto ko ring malaman kung sinong utak bulok ang nagbigay ng napakabobong utos. Anong karapatan niyang utusan tayo? Report. May isang kawal na nagmamadaling pumasok. Napangiti si Tuo Bataishan. Ayan na. Papasukin mo. Lumuhod ang kawal. Marshal Lu. Commander Toba. Nalaman na po namin kung sino ang naglabas ng utos. Ito ay mula sa bagong itinalagang Grand Marshal ng Alyansa. Ang pinakamagaling na disipulo ng Western Lands, Zhu Fan. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lahat. Zhu Fan? Hindi ba siya nagpalit ng pangalan? Umiling ang kawal. Hindi po. Siya mismo ang nagsabing siya ang tunay na pinakamahusay na disipulo ng Western Lands. Biglang napatayo si Yuer. Punong-puno ng saya ang kanyang mukha. Si Master. Buhay siya. Siya lang ang tunay na pinakamahusay sa Western Lands. Siya lang ang tanging nakatalo kay Yelin. Nanginginig sa pananabik si Lo Yunhai. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Alam ko na ni. Alam kong bumalik na si Brother Zhu. Siya ang taong wala sa ilalim ng kapalaran. Masayang umiti si Yun Shuang. Tama. Siya lamang ang hindi saklaw ng kalooban ng langit. Steward Zhu. Muli naming ipinagkakatiwala sa iyo ang pagligtas sa mga tao. Waah. Hindi na napigilan ni Lu Yunchang ang kanyang emosyon. Napakarami na niyang luhang naibuhos sa nakalipas na mga taon, at ngayong nalaman niyang buhay si Zhu Fan, muli siyang napaiyak. Marahang inalo siya ni Yuer. Ate Yunchang, mabuting ang buhay si Master. Bakit ka pa umiiyak? Pinunasan ni Lu Yunchang ang kanyang mga luha habang nagrereklamo. Ang walang hiya na yon. Ni isang balita tungkol sa sarili niya, wala siyang ipinadala. Hinayaan niya tayong isipin na patay na siya. Na kahit ang bangkay niya ay wala nang natira. Bagamat puno ng hinanakit ang kanyang mga salita, kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na saya. May bahagya lamang na tampo na nakatago roon. Kapag nakita ko ang lintik na yon, babayaran niya lahat ng interes sa mga luha ko sa loob ng mga taong ito kasama pa ang dagdag na kabayaran. Napangiti ang lahat. Masayang nagsalita si Yun Shuang. Ate Yunchang, hindi lang ikaw ang pinagkakautangan ni Brother Zhu. Handa ka na ba? Namula si Lu Yunchang at sinamaan siya ng tingin. Sige na nga eh. Sumama ka. Humagikik si Yun Shuang. Siyempre. Inutusan ako ni Lolo na manatili sa tabi niya at tulungan siya. Kaya natural lang nasasama rin ako. Tumikim si Tuo Bataishan. Miss Lui. Kung maaari sana isaman niyo rin si Lionel. Mula nang umalis si Zhu Fan 5 taon na ang nakaraan. Hindi na muling bumiti ang anak ko. Napakunot noo si Lu Yunchang. 5 taon na ang nakalipas. Commander Toba. Baka nagkakamali kayo. Pagkatapos ng digmaan sa Tianyu, nagtungo si Zhu Fan sa Demon Scheming Sect. Pagkatapos ay sumikat siya sa Double Dragon Manor. At kalaunan ay namatay habang nakakulong. Kailan pa siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang anak ninyo? Napabuntong hininga si Tuo Bataishan. Noong kumalat ang balitang patay na siya, bigla siyang lumitaw sa Quanrong. Siya ang sumira sa Beast Taming Sect. Pagkatapos noon ay muli siyang naglaho. Mahal na mahal siya ni Lionel. Nagulat si Leng Wuchang. Si Steward Zhu ang sumira sa Beast Taming Sect. Kung ganoon, bakit walang anumang natuklasan ang investigasyon ng Double Dragon Manor sa Quanrong? Umiling si Tuo Bataishan. Dahil kasangkot ang kahihiyan ng maharlikang pamilya ng Quanrong. Iniutos ng kanyang kamahalan na ilihim ang lahat. Ang tanging winasak ni Zhu Fan ay ang Beast Taming Sect. Ngunit ang mga prinsipe at ang sumunod na massacre.
Ako ang inutusang gumawa noon. Nang dumating ang Double Dragon Manor upang magsiyasat ni. Walang sinuman sa amin ang nagsalita. Natakot kaming mabunyag ang lihim. Kalaunan nais na rin akong ipapatay ng emperador upang tuluyang manahimik. Kung hindi dahil sa Luo Alliance patay na sana ako at ang aking pamilya. Okay. Pinutol siya ni Leng Wuchang. Naiintindihan na namin yon. Pero gusto ko lang itanong mula nang sumali ka sa Luo Alliance alam mong buhay si Steward Zhou. Nakikita mong naghihirap si Young Miss. Bakit hindi ka man lang nagsalita? Mariing tumitig si Luo Yunchang. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Palagi kitang nirerespeto bilang nakatatanda. Pero napakalupit mo. Bakit mo itinago yon sa amin? Napalibutan siya ng lahat. Puno ng paninisi ang kanilang mga titig. Karaniwang mapagpatawad ang Luo clan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila mapigilan ang sama ng loob. Alam mong mahalaga sa amin si Steward Zhou, ngunit hinayaan mo kaming isipin na patay na siya. Napabuntong hininga si Tuo Bataishan. May dahilan ako. Naging general ako ng Quanrong. At kahit itinakwil ako ng emperador, tapat pa rin ako sa aking bayan. Kung nagsalita ako mabubunyag ang iskandalo ng maharlikang pamilya. Hinding-hindi ko iyon magagawa. Isa pa nakita kong gusto ni Zufan na manatiling nakatago. Iniligtas niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Ang pinakamaliit na maibabalik ko ay ang paggalang sa kanyang kagustuhan. Tahimik na tumango ang lahat. Nauunawaan nila ang katapatan ng matandang general. Ngunit hindi pa rin yon sapat para kay Luo Yunchang. Kahit sa akin man lang sana sinabi mo. Commander Tobay. Alam mo ba kung gaano karaming luha ang iniyak ko para sa lalaking iyon? Napayuko si Tuo Bataishan. Lubos akong humihingi ng tawad, Young Miss. Ngumiti si Luo Yunhai. Tapos na yon. Nakabalik na si Brother Zhou. Hayaan na natin ang nakaraan. Pagkatapos ay muli niyang binalikan ang usapan. Nasaan na nga ba tayo? Ang utos. Biglang lumiwanag ang mukha ni Tuo Bataishan. Napakahusay. Napakurap si Leng Wuchang. Commander Tobay. Hindi ba kanina lang ay tinawag mong utak bata ang nagbigay ng utos? Napangiti si Tuo Bataishan. Noong hindi ko pa alam kung sino ang may gawa. Kung ibang tao ang nagbigay ng utos na yon, siguradong bulok ang utak niya. Pero si Zufan, nakasama ko na siyang lumaban. Mahilig siyang gumawa ng mga planong walang makakahula. Laging kakaiba. Laging misteryoso. At laging imposible para sa iba na maunawaan. Kaya sigurado akong ganoon din ang utos na ito. Ngumiti si Zhu Changfeng. Commander, may napansin ka bang dahilan para sabihin mong napakahusay nito? Umiling si Tuo Bataishan. Iyon na ang punto. Wala akong maintindihan. Kung maintindihan agad ito ng kahit sinong tao, hindi ba maintindihan din iyon ng kalaban? Kung ganoon, wala na itong silbi. Kaya naniniwala akong may nakatagong plano si Zufan. At iyon ang tunay na nakakatakot. Napatingin siya sa tatlong strategist. Mga pantas ng Luo Alliance May naisip ba kayo? Sabay-sabay silang umiling. Ang estilo ni Steward Zhou. Walang sinusunod na tuntunin. Kung nababasa namin noon ang kanyang mga plano hindi sana kami paulit-ulit na natalo sa kanya. Tumawa sila ng mapait. Tumingin si Tuo Bataishan kay Luo Yunhai. Kung ganoon, ano ang utos? Biglang kumislap ang mga mata ni Luo Yunhai. Ipagbigay alam sa lahat ng hukbo ng Western Lands. Agad silang umurong at magtipon sa Double Dragon Manor. Yes, Marshal. Mabilis na nagsyalis ang mga kawal upang iparating ang utos. Samantala, sa hangganan ng Central Area at Northern Lands, sa loob ng command tent ng hukbo ng Sword Star Empire, tahimik na nakaupo si Baili Jingwei sa pangunahing upuan. Katabi niya si Dragon Cleaving Sword King, Dan Qingshen. Ngumiti si Baili Jingwei. Dragon Cleaving Sword King tila natupad na ang gusto mo. Ikaw ang namumuno sa pagsalakay sa Northern Lands. Napangiti si Dan Qingshen. Ano ang ibig mong sabihin?
Bahagyang yumuko si Bailey Jingwei. Taga Western Lands ka. Ikaw ang higit na nakaalam sa lupain yon. Mas nararapat sanang ikaw ang umatake roon. Ngunit alam kong may malasakit ka pa rin sa Western Lands. Natatakot akong baka nanginginig ang matatandang kamay ni Dan Qingshen. Ngunit matapos mawala ang unang pagkabigla, bahagya siyang napangiti. Si Guifan ang commander ng kalaban. O mas tama sigurong sabihin si Zufan. Mahinang natawa si Bailey Jingwei habang nakasandal sa kanyang upuan. Punong-puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Hirap paniwala ang buhay pa pala siya. At ngayon siya na ang namumuno sa hukbo ng alyansa. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Nakakatuwa. Noon, ikaw mismo ang gustong-gustong pumatay sa kanya. Ngayon naman, mukhang masaya ka pang nalaman mong buhay siya at siya pa ang namumuno sa hukbo ng 4 na lupain. Tumango si Bailey Jingwei. Tama. Noon, gusto ko siyang mawala dahil napakapanganib niya. Ngunit matapos ang digmaan, may kakaibang pakiramdam ng panghihinayang ang naiwan sa akin. Napakabihirang makatagpo ng ganoong kalaban. Isang beses lang kami tunay na nagharap. Ngunit hindi man lang kami nagkaroon ng patas at buong laban. Isa yung malaking panghihinayang. Nang malaman kong buhay pa siya, bagamat may kaunting sama ng loob mas nanaig ang tuwa. At ngayon, muli kaming maghaharap. At sa pagkakataong ito, magkakaroon na kami ng tunay na labanan. Ang Sword Star Empire laban sa 4 na lupain. Maliban sa lakas ng mga eksperto, halos magkapantay ang aming mga hukbo. Kaya sa huli, nasa aming dalawa lamang ang laban. Sa aming mga estratehiya. Mahinang natawa si Bailey Jingwei. Ngumiti si Dan Qingshen. Ngunit malinaw na ikaw ang may kalamangan. Sa pagkakaayos pa lamang ng iyong plano. Ilang hakbang na lang at maaari ka nang umatake. Samantalang siya kailangan pang habulin ang lahat ng iyong naunang paghahanda. Mula pa lamang sa simula ay tila tapos na ang digmaan. Napakahirap na para sa kanya itong baligtarin. Umiling si Bailey Jingwei. Hindi patas ang mundo. Maaaring ako ang may lamang ngayon. Ngunit halos pareho lang ang mga yamang hawak namin. Halos magkapantay kami. Ang tanong na lang ay may sapat ba siyang kakayahan upang lampasan ang alanganing sitwasyon? Pagkatapos ay tumingin siya kay Dan Qingshen. Dragon Cleaving Sword King Sa tingin mo sino ang mananalo sa pagkakataong ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Dan Qingshen. Prime Minister. Bakit mo pa itinatanong yan? Ako ang namumuno sa hukbong lumulusob sa Northern Lands. Siyempre gusto kong manalo tayo. Matagal siyang tinitigan ni Bailey Jingwei. Pagkaraan ay bigla siyang natawa. Nais ko lang marinig ang opinyon mo. Noong nakaraan nakagawa siya ng isang napakasamang pagtaka sa harap mismo natin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap iyon. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngunit nakatakas pa rin. Paano ko yon hinayaang mangyari? Nakangiti si Bailey Jingwei. Ngunit ramdam ni Dan Qingshen ang malamig na kahulugan sa likod ng ngiting iyon. Hindi siya direktang sinisisi. Ngunit malinaw na may pagdududa si Bailey Jingwei sa naging papel niya sa pagtakas ni Zufan. Naningkit ang mga mata ni Dan Qingshen. Tahimik siyang nag-isip. Samantalang si Bailey Jingwei ay nanatiling nakangiting nakatingin sa kanya. Report. Nabasag ang tensyon nang sumugod ang isang kawal. Lumuhod ito habang hawak ang 3 jade slip. Prime Minister. May ulat mula sa Eastern, Western, at Southern battlefields. Lahat ng hukbo ng 3 lupain ay umurong. Naghihintay sila ng inyong mga utos. Hindi man lang inalis ni Bailey Jingwei ang kanyang tingin kay Dan Qingshen. Bahagya siyang ngumiti. Kumikilos silang sabay-sabay. Ibig sabihin nakagawa na ng unang hakbang ang taong iyon. Dragon Cleaving Sword King Ano ang tingin mo rito? Sumandok si Dan Qingshen ng alak. Iniwan nila ang kanilang mga hangganan. Ibig sabihin isinuko nila ang pinakamahalagang depensa nila. Malaya na tayong makakapasok. At masasakop natin ang kanilang mga lupain sa isang bagsakan. Ngunit napakawalang katwiran ng hakbang na yon. Kapag bumagsak ang mga hangganan,
Mag-isa na lamang ang mga sekta at angkan. Wala nang anumang depensang sasalo sa kanila. Kahit sinong normal na tao ay hindi magbibigay ng ganoong utos. Lalo na ang tusong si Zufan. Kaya sa tingin ko may nakatagong paka narito. Tumango si Bailey Jingwei. Tama. Sa pagiging tuso niya hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kapabayaang desisyon. Siguradong may plano siya. O kaya naman, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Gusto lang niyang isipin nating mayroon siyang plano. Nagulat si Dan Qingshen. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Bailey Jingwei. Sa digmaan, magkahalo ang katotohanan at ilusyon. Walang laban ang tatlong lupain sa atin. Kahit walang gawin babagsak din sila sa loob ng isang taon. Ngunit nagbigay siya ng napakatinding utos. Upang guluhin ang ating isip. Upang magduda tayo. At dahil sa pagdududa, mag-atubili tayong sumulong. Magkakaroon sila ng mas maraming oras. Ito marahil ang tinatawag na empty city strategy. Tumango si Dan Qingshen. Kung susugod tayo agad malalaman din naman natin kung totoo o hindi. Kung bluff lang ito, malaking pagkatalo ang naghihintay sa kanila. Ngunit kung may nakatagong ang bitaggi, tayo naman ang mapapahamak. Ngumiti si Bailey Jingwei. Kaya hihintayin natin ang susunod niyang galaw. Susunod na galaw? Kung gusto niya akong paglaruan, kailangan muna niya akong akitin. Hindi sapat ang isang empty city strategy. Siguradong may kasunod pa ito. Kapag nakita ko ang ikalawang hakbang maiintindihan ko ang tunay niyang layunin. At kung may bitag nga pipilitin niya akong mahulog dito. Report. Muling may sumigaw. Isang kawal ang nagmamadaling pumasok. Prime Minister. May malaking pag-aalsa sa buong central area. Nahihirapan ng pigilan ng mga city lord at ng kanilang mga hukbo. Humihingi ng agarang tulong ang kanyang kamahalan. Nanlaki ang mga mata ni Dan Qingshen. Pag-aalsa. Paano nangyari yon? Bago tayo umalis siniguro nating kontrolado ang buong central area. Walang sinumang mangangahas maghimagsik. Bakit ngayon pa? At bakit napakalala nito? Ngumiti si Bailey Jingwei. Naiintindihan ko na. Isa lamang itong pandaraya. Hindi mo ba nakikita? Ano? Magkaugnay ang kanyang mga plano. May kumpiyansang ngumiti si Bailey Jingwei. Nalaman ko na kung bakit niya ginamit ang empty city strategy. Una pinag-urong niya ang kanilang mga hukbo upang buluhin ang aking isip. Pagkatapos pinakilos niya ang mga lihim na tauhan ng alyansa sa loob ng central area. Nagpasimula sila ng kaguluhan upang mapilitan akong magpadala ng hukbo pabalik. Sa ganoong paraan, mababawasan ang magiging pinsala sa kanilang mga lupain. At sabay nila tayong masasaktan habang hindi pa tayo handa. Kapag nagtagumpay sila, maaari pa nilang lusubin ang central area. At magiging tayo naman ang mapapalibutan. Ang ating buong plano magiging walang silbi. Tumango si Dan Qingshen. Mukhang tama. Talagang walang hanggan ang karunungan ng Prime Minister. Kung ganoon, ano ang isasagot natin sa utos ng Emperador? Ngumiti si Bailey Jingwei. Sabihin sa kanyang kamahalan, magtiis muna. Sa loob ng isang buwan, masasakop ko ang tatlong lupain. At pagkatapos noon, doon natin lilinisin ang kaguluhan. Yumukod ang kawal at agad na umalis. Nag-alangan si Dan Qingshen. Kung hihintayin pa natin matapos ang tatlong lupain. Ngunit pinutol siya ni Bailey Jingwei. Dragon Cleaving Sword King Gaano ba kalaking problema ang kayang gawin ng ilang espiya lamang? Sa tingin ba nila kayang pabagsakin ng ilang tao ang Sword Star Empire? Mahinang natawa siya. Ito lamang ang paraan ni Zufan upang paghiwalayin ang ating mga hukbo. Ngunit hindi ako ganoon kadaling malinlang. At dahil ginamitan niya ako ng empty city strategy, papatikimin ko rin siya ng kabayaran. Tawagin ang tatlong Sword King. Ipag-utos na lusubin nila ang tatlong lupain ng buong lakas. Gusto kong masakop nila ang kani-kanilang pangunahing base sa loob ng isang buwan. Yes, Prime Minister.
Umalis ang kawal. Kumikislap ang mga mata ni Bailey Jingwei sa kumpiyansa ng nalalapit niyang tagumpay. Samantala, sa main hall ng Sea Bright Sect, nakaupo si Zufan sa pangunahing upuan. Halatang wala siyang anumang pag-aalala. Samantalang ang matatandang pinuno sa paligid niya ay punong-puno ng kaba. Report. Nagmadaling pumasok ang isang disipulo at yumukod. Sabay-sabay silang nagtanong. Ano ang balita? Mula sa frontlines. Nagkaroon ng malawakang pag-aalsa sa central area. Humihingi ng dagdag na hukbo ang emperador kay Bailey Jingwei. Biglang lumiwanag ang mukha ng lahat. Napakahusay, Sir Zhu. Napakahusay talaga ng Devil Mountain. Nagawa pa nilang guluhin ang pinakasentro ng central area. Wala nang magagawa si Bailey Jingwei kundi umatras. Ngunit nag-atubili ang disipulo. Ngunit hindi pinansin ni Bailey Jingwei ang utos ng emperador. Sa halip inutusan pa niya ang tatlong Sword King na ipagpatuloy ang pagsalakay. Bumagsak na ang mga hangganan. At mabilis nang sumusulong ang kanilang mga hukbo patungo sa mga pangunahing base ng tatlong lupain. Wala nang anumang depensang hahadlang sa kanila. Sa isang iglap, nawala ang saya sa mukha ng lahat. Para silang nahulog mula sa langit. Patungo sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.